Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin finally ang isang napakalupit na entry-level smartphone na lumabas ng 2023, ang Tecno Pova 5 Pro 5G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Kaya pagpasensyahan nyo na, ngayon lang natin marireview yung Tecno Pova 5 Pro 5G. At i-focus na lang natin yung review natin ngayon 2024. So parang Tecno Pova 5 Pro review in 2024. Okay, pero ang SRP pala or suggested retail price si Tecno Pova 5 Pro ay 10,999 pesos, or nasa mid-range segment na si Tecno Pova 5 Pro na merong 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pero magandang ang balita ngayon 2024 sa Shopee. Ayan, sa Shopee. Makukuha nyo na lang ang Tecno Pova 5 Pro sa halagang 9,999 pesos or almost 10,000 pesos. So, pumasok na po sa entry-level segment ng Tecno Pova 5 Pro. At ang maganda dito, pag tumiming kayo sa mga sale ni Shopee like 223344, meron kayong mga malulupitang discount na mga 1,000 plus na discount voucher mula sa Shopee. Makukuha nyo na lang ng mas super-duper baba sa SRP itong Tecno Pova 5 Pro. So wala pa namang announcement sa Tecno Pova 6. So stay tuned lang dahil gagawa rin tayo niyan at bibili tayo ng mga smartphones na yan para ma-reviews dito sa ating channel. Pero yon, Tecno Pova 5 Pro, pinaka-latest na Pova series ngayon na ma-offer sa atin ni Tecno. And sa kanyang specs, syempre napakaganda pa rin pong i-recommend nitong smartphone na to sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng isang very affordable na gaming smartphone ngayong 2024. So syempre dito sa ating review, titingnan natin kung sulit nga ba itong smartphone na to. At kung interesado kayo sa Tecno Pova 5 Pro, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga disadvantages and advantages ni Tecno Pova 5 Pro. So, yun, may napansin ako isang disadvantage nitong smartphone na to. For me lang, based on my observation, at yan yung camera niya. So, yun ang napapansin ko rin sa Pova series ni Tecno, na hindi talaga sila nagpo-focus on camera side sa Pova series. Sa Cam-On series sila nagpo-focus sa camera eh. Pero maganda kasi sa Cam-On, gaming and camera, all-in-one na yung Cam-On series. Kasi maganda camera, maganda yung gaming. Let's hope dito rin naman sana sa Pova series, i-focusan nila yung camera kasi maganda yung main. To be honest, malinaw, 50 megapixel, all goods. Pero kasi tinatawag nila tong dual camera. Yung dual camera niya is an AI lens na hindi ganun kalaking tulong yan when it comes sa photography talaga. Sana kung dual lens naman ang ilalagay ni Tecno dito, ultra wide or macro lens, yung mismong lente na usable naman po sana nilagay nila sa next Pova series. Pero dito sa Tecno Pova 5 Pro, I think for me, hindi ko nagustuhan yung specs ng kanyang camera. Sa kanyang presyo na 10,000 pesos. Kasi yung ibang mga kalaban niya, ang gaganda na ng camera, matataas ang megapixels. And of course, may mga support sa ultra wide, macro lens, na all goods yun of course when it comes to photography. So yun lang naman yung disadvantage na napansin ko, nakulangan lang ako sa lente na itong si Tecno Pova 5 Pro. Next naman dito tayo sa advantages na itong smartphone na to, na marami naman of course. Number 1 sa display, napakalaki ng display ng Tecno Pova 5 Pro, 6.78 inches na mga ka-J-Vlog. 6.78 inches na mga ka-J-Vlog ang maganda doon, mataas yung resolution, Full HD Plus 1080p, and support pa niya ang mataas na refresh rate which is 120Hz. When it comes sa display, bumawi naman si Tecno Pova 5 Pro para sa akin. Number 2 sa chipset. Sa chipset nito, the MediaTek Dimensity 6080. Yes, malakas yung chipset na yan. 5G chipset na si Tecno Pova 5 Pro. So, 5G smartphone to. The 6080 chipset na Dimensity na test ko na yun sa ibang brands. Ang lakas din ng performance na when it comes sa gaming. Kaya ng ML, COD, Genshin Impact. Sa matataas sa settings, available pa yung mga matataas sa settings. At salamat yan of course sa kanyang GPU na Mali G57. So okay na okay for gaming. Very snappy naman po yung chipset na yan. Paniguradong hindi kayo maka-experience dito ng sakit sa ulo when it comes sa navigation or sa gaming side. Number 3 po sa storage. So gusto ko yung storage na ito of course. Ito na rin yung pinaka-minimum talaga sa mga ganitong presyo na 10,000 pesos. 256GB na talaga ino-offer ng mga ibang smartphone brands.
na for me, yan na talaga dapat ngayong 2024 kasi maliit ng 128 sa ganitong presyo. Iba nga, mid-range nga nag-offer na ng 512, di ba? 128 nasa entry level na yan and budget. So 256 I think sa higher entry level ay yan na talagang focus natin. So 256, marami po kayo malalagay ng mga games dito sa Tecno Pova 5 Pro. Number 4 sa kanya speakers. Ito natutuwa ko kay Tecno kahit na entry, budget or mid-range dual steer speakers na ang Tecno Pova 5, ang mga Tecno phones. So dito sa Tecno Pova 5 Pro, yes, dual stereo speaker siya for immersive sound. Kaya pag maglalaro kayo dito or manonood, panigurado ma-enjoy nyo po yung listening experience nyo. Number 5 sa kanyang fast charging capability. So good news, napakabilis po ng fast charging rate ni Tecno Pova 5 Pro, 68 watt fast charging. So napakatulin yan, yung 5,000 mAh battery in less than 1 hour lang ay full charge na yung smartphone na to. So yon, pagdating sa ganyang side, bawing-bawi si Tecno, kaya very convenient po mag-charge dito sa smartphone na to, napakabilis lang. At ang pinakala sa design, syempre, sino ba naman ang hindi magugustuhan ng design ng Tecno Pova 5 Pro? So yung 5 Pro ay naka Free Fire edition din siya. Yung design ng Pova 5 Pro talagang nagre-resemblance ng gaming pag tinignan nyo to ay mapapansin nyo talagang gaming smartphone siya. So yon, pagdating sa design ay bagay na bagay naman sa kanya kasi more on gaming talaga ang Tecno Pova 5 Pro and nagustuhan ko naman po ang design niya itong smartphone na to. Kung i-rate ko yung design niya 1 out of 10, ang score ko dito na sa 8 mga J-Vlog. So yun lang mga J-Vlog yung disadvantage and of course advantages si Tecno Pova 5 Pro ni Tecno Pova 5 Pro. Kung interesado po kayo mag-purchase nitong smartphone na to, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. Next naman, pag-usapan natin yung design at yung build quality ng Tecno Pova 5 Pro. So kung makikita nyo yung design niya mga J-Vlog ay parang pang gaming talaga siya. So nakafocus talaga tong Pova series for gaming kahit na yung Pova Neo. So ayan, no, 'di ba ang ganda ng design niya for gaming. And I think talagang hindi siya nagfo-focus when it comes sa camera. So yung camera lang talaga nito is dual camera. And sensor lang to, I think yan, napakaliit lang. Ito lang yung main camera lang, I think yung very useful talaga dyan. Tapos, sa side niya is glossy finish siya. So overall, glossy finish naman itong Tecno Pova 5 Pro 5G, kaya medyo lapitin siya ng mga fingerprint smudges. And, box type na siya mga ka-J-Vlog, ayan o. So, okay, magaan din naman kahit papano tong smartphone na to. Tapos sa right side, nandito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the secondary speaker grills. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack. And sa baba naman ng smartphone, nandito ang ating 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. So, syempre, ang maganda rin dito sa Tecno Pova 5 Pro 5G mga ka-J-Vlog is naka-punch hole siya with large screen size at 120 screen refresh rate siya for smoother animation at meron siya mataas na resolution. So perfect na perfect talaga for gaming yung ganito kalaking mga screen size. Si Tecno Pova 5 Pro ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels, f1.6 aperture. Yung front camera niya is merong 16 megapixels, f2.0 aperture. At capable both rear and front ng Full HD 1080p video recording. So video sample rear camera of the Tecno Pova 5 Pro 5G. So pinaka-max resolution niya is 2K resolution, pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. Ayan siya. Ayan yung quality ng Tecno Spark. Ito ang quality ng Tecno Pova 5 Pro 5G. So video sample front-facing camera of the Tecno Pova 5 Pro 5G. So pinaka-max resolution niya, same din sa rear, 2K resolution, pero ang gamit natin is Full HD 1080p at 60 frames per second. Ito, nagulat ako sa camera quality nito, napakalinaw. Ayan, oh, ang linaw, oh.
All goods mga ka-J-Vlog. And medyo dumidilim na, pero tingnan nyo naman dito sa sa video, maliwanag pa rin. Okay na okay. Yung na alas 5 na. And alam nyo naman ngayon, winter solstice, diba? Kaya maaga gumabi. Pero all goods pa rin. Malinaw. Sa screen naman, si Tecno Pova 5 Pro ay merong 6.78 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD Plus 1080 by 2460 pixels na meron 396 pixels per inch. Support niya 120 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, naka Android 30 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 6080 na 6 nanometer. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz, and sa GPU nakamali G57 MC2 siya. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. And yung fingerprint scanner niya is side-mounted. Meron siyang dual stereo speakers for immersive sound. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 68W fast charging. So next one mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance ni Tecno Pova 5 Pro. Siyempre, Pova series, focus yan sa gaming. Kaya iasahan yung pagbibili kayo ng smartphone na to ay napaganda po ng gaming performance nito. Lalo na yung chipset niya, Dimensity 6080. Malakas yung chipset na yan. Doon pala kayo mag-base sa GPU niya, Mali G57. Nabesan natin na try yung G57. Siyempre, napaka-smooth yan for gaming. Kaya kung maglalaro kayo ng ML, COD, Genshin, ay kayang-kaya nito sa high settings mga ka-J-Vlog. Maganda rin siya, of course, i-recommend. Lalo na nagmura na po itong smartphone na to or nag-price drop na siya, makukuha nyo na lang siya ng below 10,000 pesos. Minsan, napakasulit pa, 8 to 7,000 pesos pag may voucher kayo ng Shopee. So, sa ganyang presyo, of course, napaka-perfect na po ng specs ng Tecno Pova 5 Pro ngayon 2024. And, syempre, ibang specs na nagustuhan ko for gaming is yung kanyang display, malaki, 120 screen refresh rate, mataas na resolution. Of course, yung storage is perfect, 256GB, 8GB of RAM, and yung fast charging rate na ito napakalupit, 68W fast charging. Kaya kung malobat kayo, kumain lang kayo, maligo kayo, balik kayo ng 1 hour, full charge na agad itong smartphone nyo. So, for gaming, syempre, gusto ko i-recommend din si Tecno Pova 5 Pro. Sa explore natin yung camera app ni Tecno Pova 5 Pro 5G. So, nandito tayo ngayon sa AI camera mode. So, meron tayong mga icon sa taas tulad na lang ng settings niya. Sa settings niya, dito natin ma-activate yung watermark. Meron phone model sa baba ng ating mga photos. So, yan yung mga iba't iba. Pwede rin kayo mag-scan ng QR codes. So, meron tayong flash. At para magamit yung 50 megapixel, yung full potential, punta tayo sa 50 megapixel mode for more high definition photos. Meron tayong aspect ratio size and of course yung filters niya. Meron siyang zoom, 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo. Sa video naman, ang maganda rin dito, ang pinaka-max resolution na ma-offer niya is 2K resolution up to 30 frames per second. Pag 60 FPS ang gusto nyo, hanggang 1080p lang po siya. Meron din siyang ultra steady, pero hanggang Full HD 1080p at 30 frames per second lang. Meron tayong film mode. Dito sa film mode, malaking tulong to dahil si Tecno na po ang gagawa mismo ng mga video nyo. Maglalagay lang kayo ng mga slides at okay na yon. So, perfect yan for Instagram, TikTok, Reels, at iba pa. Meron din siyang beauty mode sa rear camera. Pwede kayong sumexy dyan. Palitin yung mukha nyo, palitin yung shoulder at iba't iba pa. O, diba? Rear camera ay meron beauty mode. Magandang feature yan, of course. Meron tayong portrait mode for background blur. And of course, super night. Sa sa switch ng rear to front, makikita nyo dito, meron tayo ditong side dyan na Google Lens. So, dito natin ma-activate yung Google Lens mode. Meron din siya super night for front camera. Meron tayong portrait mode for background blur din sa front. Meron din tayong beauty mode sa front. Ito yung pinaka-importante, of course, sa front camera is yung beauty mode. Meron tayong AI camera, video. Ang pinaka-max sa resolution niya sa video is 2K resolution din. At meron din siya Full HD 1080p at 60 frames per second. Meron din siya ultra steady na hanggang 1080p 30 frames per second lang. So yun lang mga ka-J-Vlog ang camera app ni Tecno Pova 5 Pro 5G. Naman is speaker test tayo. Gagamit tayo ng sound level meter. So start tayo. Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, stock update. Stock update, syempre yung presyo, medyo nagbago na rin sabi ni Ate Medjen. So prices, stock update ng mga, and medyo marami. So ito yung na-measure ng ating sound level meter, mataas din. Nasa 97.8 decibels.
Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, of course, 1 ang lowest and ang highest. So, score ko dito nasa perfect 10 dahil sa kanyang dual stereo speakers. So, biometrics test ay dito sa Tecnopova 5 Pro 5G. So, first is try natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So, yun mga ka-J-Vlog, yung full review natin dito sa Tecnopova 5 Pro. So, yun ang magandang balita is bumagsak na presyo nito ngayon 2024 kasi lumabas to nung late 2023. Pero ngayon 2024 mas mura na siya below SRP lalo na pag binili niyo to sa online. Ewan ko kung sa mall kung ganun pa rin ang presyo niya SRP. Pero pag bibili kayo sa Shopee or Lazada, yun nga 10,000 pesos lang. Tapos pag tinimingan pa to ng sale, mayroon mga flash deals, di ba? Mas mababa pa sa SRP, may voucher pa kayo. Minsan nung December napansin ko ang presyo na lang ng 5 Pro nasa 8K. So napakasulit. Kaya kung magabang-abang na lang kayo ng sale ni Shopee para makuha nyo pa to ng mas mababa. Pero for me, maganda na siya i-recommend sa inyo for gaming kasi 6080 chipset, 5G na siya. Tapos, ang maganda rin dito, mas mababang presyo na po makukuha ang Tecnopova 5 Pro. Nasa entry-level segment. Kasi dati mid-range above 10,000 Pag above 10,000, mid-range na yan. Pag below, of course, nasa entry-level segment na. So yun mga ka-J-Vlog, kung interesado kayo sa Tecnopova 5 Pro, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan sa description box.